Diretso na! Ayan na! Ay! Ay! Tuluyan ng gumuho ang bahay na yan sa Labo, Camarines Norte. Lumambot kasi ang lupa dahil sa walang patid na pag-ulan. Nakalikas naman ang may-ari ng bahay. Nagkabitak-bitak din ng bahagi ng Maharlika Highway. Sa Tagkawayan, Quezon, 3 barangay ang binaha dahil sa malalakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, shearline na rin o pa rin ang nagpapaulan sa eastern sections ng Central at Southern Luzon. 4 na araw bago ang kanselasyon ng lahat ng mga lisensya ng mga POGO at IGL o Internet Gambling Licensee sa bansa. Nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang post, sinabi ng Pangulo na buong puwersa ng batas ang kakaharapin ng sino mga magtatangkang magsagawa ng iligal na operasyon ng POGO. Hindi niya rin daw kailanman papayagang manalasa ang mga ito sa bansa. Tinututukan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nasa 100 guerrilla POGO o mas maliliit na POGO. Inatasan naman ng DILG ang lahat ng local chief executives na mag-ulat sa kanila kung may mga napapansing sineset-up na POGO sa kanilang nasasakupan. Kasabay ng hindi pagsipot uli sa NBI nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi niya pinagsisisihan ang mga banta laban sa Pangulo, Unang Ginang at House Speaker. May report si John Consulta. November 29, unang pinatawag ng NBI si Vice President Sara Duterte para magpaliwanag kaugnay sa pahayag niya na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez kapag may masamang nangyari sa kanya. Pero dahil no-show si VP Sara, iniurong yan ng December 11. Pero kanina, hindi uli humarap si VP Sara. Ang abogado niya ang dumating. Bit-bit ang sulat na nagsasaad na pinayuhan ng mga abogado ang bise na huwag dumalo sa imbitasyon ng NBI at huwag din magpasa ng sworn affidavit. Imbes na sa NBI, sa media humarap si VP Sara. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. Meron ng bias doon. So kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Natanong din si VP Sara kung pinagsisisihan niya ang kanyang mga banta. No ma'am, buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Giit pa niya, wala siyang dapat ipaliwanag kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kahit pa 2 impeachment complaint na ang inihain laban sa kanya kaugnay rito. Wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipts na kine-question sa Kamara kung totoong tao ang mga nakapirma, lalo't marami sa mga ito ang walang record sa PSA. Ang pagsilip sa paggamit ng kanyang confi funds may kinalaman daw sa 2028 elections. Wala rin daw siyang planong tumakas. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Ang NBI naman, hindi pa raw isinasara ang pinto para sa Vice Presidente. Itutuloy lang daw nila ang pangangalap ng ebidensya at inaasang may susumite ang resulta ng kanilang fact-finding investigation at recommendation sa DOJ sa unang bahagi ng January. Hindi natin siya masisisi kung ganun ang pag-iisip niya, but then kami nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan. The investigation will be impartial. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niratify na ng Senado at Kamara ang panukalang budget para sa susunod na taon. 6.352 trillion pesos ang inaprobahang budget ng Bicameral Conference Committee. Kabilang rito ang pondo para sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ng Kita Program na inalis ng Senado sa bersyon nito ng panukalang budget. 26 billion pesos ang inilaan para rito na pwedeng gamitin ng mga kongresista at mga senador. Nakapaloob ito sa pondo ng DSWD. Zero subsidy naman ng PhilHealth sa 2025 dahil meron pa itong 600 billion pesos na reserve funds. Nanatili naman sa 733 million pesos ang budget ng Office of the Vice President. Sabi ng Presidential Communications Office,
Posibleng sa December 20 pirmahan ni Pangulong Marcos ang panukalang budget. Problema ng lokal na pamahalaan ng La Castellana sa Negros Occidental ang sapat na supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng libo-libong lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pinag-aaralan na rin ng pagpapalawak ng mandatory evacuation dahil sa banta ng lahar. May report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Isa ang La Castellana Elementary School sa 11 evacuation center sa bayan matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon nitong Lunes. Mahigit 9,000 residente ang lumikas sa bayan habang tumatagal ang pananatili nila sa mga evacuation center. Problema ng LGU ang pagkain at iba pa nilang pangangailangan. Tiway kami bulong kagdasan tanan eh. Daw kapudlay sa sitwasyon namin o kapag may bata gamay. Problema natin is the food. Siyempre, ang DSWD, ang province, meron silang mga food packs na pwede nating i-repack. We need na bigyan sila ng gulay or any ulam. So yan ang problema. And of course, mobility and transportation. Posible pang madagdagan ng mga evacuee kapag itinaas ang Alert Level 4. Ibig sabihin, sasabog na ang bulkan anumang oras. The LGUs should urge the public to prepare. Hindi natin isipin na the alert level will be lower down, but we should prepare as if the alert level will go up. Mula sa naitalang 19 na volcanic earthquakes noong December 9 nang sumabog ang Mount Kanlaon, umabot ito sa 31 sa nakalipas na 24 oras ayon sa PHIVOLCS. Habang ang sulfur dioxide emission mahigit doble at umabot na sa 4,000 tons per day. Ayon sa DENR, nasa 30 bayan at lungsod na ang apektado ng ashfall. May banta rin ng lahar kapag maulan, kaya pinag-aaralang palawakin ang sakop ng mandatory evacuation. Ang mahinang pag-ulan sa La Carlota City kagabi nagdala ng masangsang na amoy. Di amo na din man nervyos ka man ma'am eh. Amo man na man kita anhan gid namon sa tanan nga kun ano mag-incase nga emergency mabakwit na kami. Pinasususpindi muna ng Department of Tourism ang mga tourism activities sa La Castellana, La Carlota City, Bago City at Murcia Negros Occidental, pati Canlaon City sa Negros Oriental. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga Pilipinong caregiver kinakailangan sa Croatia, Slovenia, Denmark at Singapore. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, naghahanap ang Denmark ng mga nurse, nursing assistant at caregivers. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaalala na libre ang pagpapapalit ng mga malulutong na peso bill sa mga bangko. Pwedeng ipapalit ang mga unfit legal tender banknotes. Yan yung mga perang papel o polymer na marumi, may mantsa, may sulat o marka, lupaypay, kupas, o may labis na pagkalukot o pagkatupi. Tiniyak din nilang tuloy-tuloy ang paggawa nila ng bagong banknotes at barya, lalo't mataas ang demand nito tuwing Kapaskuhan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. For the first time, isang Pilipino at Asian ang nagwagi sa American reality singing competition na The Voice USA. Ang grand winner ng season 26 na si Sofronio Vasquez mag-uuwi ng $100,000. Dude, what do you say to all your peeps out there? You say to all your Filipino followers that love you. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. Minsan na rin naipamalas ni Sofronio ang talento sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. Uy, congratulate naman natin ang tawag ng tanghalan alumnus na si Sofronio Vasquez! Sa The Voice Kids PH naman, magtatagisan ang top 4 finalist sa Grand Finals sa linggo. Starstruck alumnus at trans man na si Jessie Corcuera, nagsilang na ng isang baby girl. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. 14 days na lang, Pasko na. Sa Pilar, Bataan, nagdingning sa dami ng Christmas lights at decor ang munisipyo at ang Flaming Sword Monument. Nag-enjoy ang mga bata sa paglalaro, habang narelax naman ang mga nakatatanda. Pwedeng sakyan ang mga mala-hot air balloon na disenyo sa plaza. Namumutik-tik din sa dami ng ilaw ang Gaston Park at City Hall sa Cagayan de Oro City. Yan ang Symphony of Lights o ang pagpapailaw sa lahat ng dekorasyong Pampasko sa lungsod.
Buhay na rin ang pailaw sa Freedom Park sa Kawit, Cavite dahil sa magagarbong Christmas tree, parol at dancing lights. Literal na peak adventure ang hatid ng Kagwa Volcano sa Cagayan kung saan pwedeng mag-trek hanggang sa bunganga ng bulkan. G-Tay dyan sa report ni Oscar Oida. Aktibong bulkan at tinaguriang Fire Mountain sa hilaga ng Pilipinas. Pero imbis na katakutan, atraksyon pa ang Kagwa Volcano sa Gonzaga, Cagayan. Ang kumukulo nitong sulfuric crater, ang end goal ng mga umaakyat sa bundok. Ramdam ang init na buga ng bulkan. Ano yun? Natagaan. Ayun. Bilib ako. Wow! Mapayapa sa tuktok pero bago ito maabot, tatahakin muna ang pahirapan pero exciting trail na tumatawid sa gubat at ilog sa loob ng 6 to 8 hours. Established na po yung trail. There were sightings po ng, if I'm not mistaken, monkeys and such. But in my experience po, ang mga na-experience ko lang po ay mga ibon, may mga napansin kaming ibon. May makakasama ring mga tour guide para tiyak na safe. Pwedeng mag-camping sa paligid ng bundok. Sakto sa mga geology enthusiasts. Tsakin lang daw na nasa kondisyon ang inyong katawan. Magdala ng sapat na tubig, pagkain at kung maaari, magdala ng protective gear at mask. Itinuturing din na sagrado ng mga lokal ang Bulkang Kagwa. Kailangan mo siyang aralin, kailangan natin respetuhin yung bundok, kailangan natin makinig sa tourism office at sa mga tour guides natin. Enjoy the trail and make memories. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.